live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, we are back on your favorite noontime show. And ngayon po, nandito tayo muli para patuloy po tayong lumago at magkaroon ng talakayan on our weekend episode ng ating pong programang The Baptist Lunch. And of course, mga kapatid, huwag natin kakalimutan, muli na naman tayong babati dahil ngayon ay first airing na naman for the month of May. And then sa susunod na bati namin sa inyo ay tapos na ang Mayo. Ganon lamang po tayo kabilis, mga kapatid. Kaya magandang tanghali po sa inyong lahat. And again, shout out to all our viewers, North, South, East, and West Corner. Magandang tanghali po sa inyo. And to all the mothers and wives out there, for our viewers nationwide and worldwide, magandang tanghali po sa inyong lahat. And of course, ay patuloy pa rin po tayo nandito sa ating pong topic na cultivate yourself and motivate himself. And specifically, para sa mga mothers na nandiyan dyan, ay nasa topic po tayo ng cultivation na patuloy na magpapalago sa spiritual life ng bawat isa at higit sa lahat magda-translate sa inyo pong physical life. And of course, with me na mga kasama po sa discussion po natin ngayon po tanghali na ito, si Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli. Magandang tanghali po sa inyo. Good May afternoon. Ayan, yes! May na Talagang kalahati na ng taon next month. Salamat at sinasamahan niyo pa rin kami dito sa inyong favorite program every lunchtime. Ayan, good afternoon sa lahat ng mga mommies at mga wives na nanonood sa atin ngayon sa lahat ng corners, especially sa West Corner. At congratulations sa lahat ng Bible students. Natapos na ang isang submission kagabi. Meron pang mga notebooks. Nakadalawa na ako at least kagabi. Dalawang notebooks na lang naiiwan. So sa mga hindi pa nakakapag-submit, mag-submit na kayo on time para mabigyan kayo ng mga grades. And we also would like to say hello sa lahat ng mga nanonood sa abroad. Hello sa Hong Kong, sa Japan, saan pa ba ma'am? Sa US, New Jersey, ayan. Taiwan, at, ayun, sa lahat ng dako ng mundo, good afternoon, good evening, good morning po sa inyo lahat. At syempre sa aking beloved husband na nanonood from Camp Aguinaldo, hello sa iyo dyan, honey. And also kay JJ at kay Jeremiah. Ug maayong udto kay Rosbert ug kay Gerald na nasa Cebu. Ug salamat sa inyohang pagpananaw sa ato ang programa karong udto. Wow. By the way, makasingit lang ako. Shout out kay Aljun. Yan, ang isa ito siguro sa mga si Aljun na nagtatrabaho sa Automatic Center. Wow. Yan, magandang tanghali sa iyo, Aljun. Shout out kung nanonood ka ngayon ay binabati ka namin and you are being greeted worldwide and nationwide. Yan, magandang tanghali sa iyo. And sana ay mabigyan mo magandang discount yung pastor namin. Amen. Bang magkita rin tayo, malay mo. Bigyan naman. Masitsa. Hello, magandang tanghali po sa lahat. Muli nandito ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. At napaka-ligaya po namin na lagi namin kayong nakakasama. Sa ngayon ay medyo nasa 56 pa lang tayo. Kaya keep on passing the link sapagkat mahalaga po ang ating tatalakayin ngayon tanghaling ito. At shoutout sa pinsang ko na nasa Tarlac. Hello, bot! Si Jean Fernandez. Ito na-forward ko na sa'yo. At saka yung sa hipag ko na nasa Hong Kong. Hello, Net! Keep on tuning in and pass mo yung link sa mga friends natin dyan sa Hong Kong. At sa aking family, kay Brother Noel, hello, kay Tricia na ngayon ay on her way para sa kanyang paghahunt ng kanyang job. At kay Pauline na nasa malamig pa ring lugar. Hello. At syempre, karugtong niyan, si Ma'am Flor na kahit hindi makapag-on time na mag-online sa atin, lagi siya nagre-review. At si Ma'am Noyce Navarro. Lagi yan. At From Paris. From Paris. Yes. Ayan, yan yung mga talagang avid nating listeners, taga-subaybay. At siyempre, lagi ko nakikita itong magkapatid na Belia at Ma'am Linda Quinones. Talagang laging naka-specific ang
greet nila sa atin. Amen. Thank you very much. At sana'y maging pagpapala ang programang ito sa bawat isa sa atin. Amen. Alright, so hindi na po natin patatagalin dahil marami pa rin tayong mga hinahabol na schedule dahil para sa kaalaman ng lahat, nasa last week na tayo ng Classroom Instructions for the Philippine School of Scriptures kasi meron tayong oral exams next week na. Ganon kabilis, yeah. Kaya, let's go back, Ma'am Mariel. Balikan natin yung konti nating Ma'am Mariel, Ma'am Sicha. Magkaroon tayo ng konting recap from our last discussion po, last Tuesday. Kasi of course, tandaan natin, weekly ang ating pong tagpuan. Kaya napaka-importante na hindi man lahat ay nakakapag-replay. At least dito ay muling nasasariwa po sa inyo kung ano po yung ating talakayan. Alright? Go ahead, Ma'am. Yes, of course, we discussed about Ephesians 5:33, about reverence. It is love with respect. Na tayong mga asawa ay in-encourage na we do reverence to our husbands. Hinihalilin tulad ito sa takot natin sa Diyos. Ang pinopromote ng mundo ay for their own selves and not for their husbands and kids. Pero we would promote para sa ating mga pamilya. Kanya-kanyang pamilya. Reverence is nearly equal to veneration. You regard your husband worthy of honor. And that we also learn from that woman na nag-viral na pinag-usapan natin na we will not allow the devil to have a foothold of our home, of you, of us. Even if you don't have intentions, the devil has an intention. Yun. Kaya, we encourage everybody to stop posting selfies, no? Yeah. Para hindi na tayo mag-create ng mga evil intentions. Kasi kahit wala tayong intention, ay may intention ng kaaway. Ikaw, Ma'am Cynthia, you have that? Oo, doon sa dito nga sa ating reference na Ephesians 5:33 na may tatlong ibinigay na important elements si Sir Jao: submission, subjection, and reverence. Maging dun sa ating mga nag-comment, Yes, di ba? opo. Si Ma'am Tina, sabi niya, yung tinanong, bakit mo ako mahal? Tinanong kay Sir Roy. Ay, tayo niyan, sabi daw ni Sir Roy. Because I decided to love you. At kay Sister Kim, sabi niya naman, araw-araw ay tinatanong niya ang kanyang asawa at baka daw hindi na. Yun na. Si Sir... Yun ang joke of the day. joke of the day nung Tuesday. Baka hindi na, kaya tinatanong. Joke of the Tuesday. Oo. Mabuti na yung maliwanag, ha? Oo, maganda yung maliwanag. Pala, clear. Yeah. At si Sir Andy Agdon, sabi niya, guiding question, will it glorify God? Kapag meron tayong mga nasasabing hindi maganda, di ba? Sabi niya, ang kanyang advice, isipin muna, will it glorify God if I do this or say this? At in-emphasize din dito yung physical cultivation natin sa ating husband at maging, eto pa rin, yung kay Ma'am Baby, yung pagsusuot naman sa damit. Sabi niya, kapag daw siya ay bibili ng damit, shoes, or anything, ay kinukonsult niya muna yung kanyang husband, si Sir Mike, syempre, para paglabas nga naman, proud si Sir Mike na sabihin, this is my wife. Ay, mahirap yung pag itinuro ko na asawa mo, nguso na lang. Nasaan yung mga wife mo? At gano'n rin si Marie Chris, isa to mga missionary wife. Sabi naman niya, conform siya kay Sister Baby tungkol sa pagdadamit na kailangan ikonsulta niya muna kay Sir Gomer. Pambihira, hindi lang kaligtasan ng kanyang ikinukonsulta pati pagdadamit. Di ba? Yes. And I think na-mention yun sa comments ni Ma'am Yang na we lift so we can be fit. And do more for the ministry, di ba? Sa mga si Idol yan Idol. Shout out sa mga mothers na nag-lift, di ba? Pero workout, mga applicable workouts na pwedeng gamitin sa pang-araw-araw. You do it for your husband and not for other people. Ang iyong pagpapa-fit at ang iyong pagpapaganda, di ba? Hindi yung magdadagdag ka ng abs para kapag hanging. Naghanging. Nagpunda. Nagpunda. Labas-labas yung mga abs dyan, di ba? Kundi niya sa babae. Oo. Tapos ang lagi nating tandaan is that, will it please my husband?
So talagang laging wala nang self, wala nang sarili because iisa na kayo ng asawa mo. Amen, amen. That's And right. how you represent yourself is to give honor to your husband. Yes. You love your husband. Kaya nire-represent mo siya na Amen. properly. Yes. Yun po ang ating recap last week. Yes, and to follow that up, ma'am, alam niyo po, going to our discussion na masundan po natin, alam niyo po kasi, again, babalikan natin yung sinabi natin na yan sa Ephesians chapter 5, verse 33. And the wife see that she reverence her husband. Because when you revere someone, you are showing a devoted, differential honor. Yeah. Yun ang pinakamatindi, ma'am, eh. Kasi, of course, ay hindi naman tayo nangingilala ng tao, but the respect that you have for your husband, it should not be a common respect to anyone. I mean, kasi kaya ko po sinasabi yan, kasi he's your husband, eh. Di ba? Isa kayo, eh. Yeah, isa kayo. So, hindi mo siya pwedeng i-common. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng Pagkaraniwan lang. Yeah, hindi mo pwede siyang ipantay sa ibang tao. That's the point. Kaya nga, it is a devoted differential honor, eh. To regard as worthy of great honor. Dito, lalo-lalo na as a couple, as husband and wife. You see, yan yung tinutukoy po ng Biblia dyan. Because kung titingnan po natin, mga kapatid, when you revere someone also, is you're showing respect to someone, lalong-lalo na spiritually in the divine power. As a divine power. So, kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, because para sa mga wise dyan, just to remind you again, na when you revere your husband, you're not trying to belittle yourself. Alam niyo kasi, ma'am, yun ang nakakalungkot ngayon, ma'am Cynthia, ma'am Marinel. Sa mundo ngayon, talagang nilalaso nilang isipan ng maraming mga ina ng tahanan, maraming mga wives ngayon, due to the new age culture, ang akala nila is yung pagrerespeto nila, no? Pagrerespeto nila sa kanilang mga asawa ay kababaan ng kanilang pagkatao. Yeah. Kumbaga, ang feeling is parang lesser of honor ang babae sa lalaki. Na hindi nila nalalaman na katulad ng nabanggit din natin ito last week, na if you show great respect and honor to your husband, it's the same honor with you. It's your same honor and respect within yourselves. Because wag natin aalisin sa Biblia, yung tinuturo ng Biblia, wag nyo pong alisin sa isipan nyo na you and your husband is one. Yes. You are one flesh. Alam niyo yung nakakalungkot, ma'am. Yan kasi talaga yung pinapakita ngayon ng mundo. Talagang nilalason yung kaisipan ng maraming kababaihan. That's why a lot of women right now, nowadays, talaga naman at nahahawaan yung mga papasok pa lang sa pagpapamilya. No? Shoutout sa mga team prep ladies dyan. Team preparation ladies. Nahahawaan yung mga single ladies na i-develop ang kanilang self-esteem tuloy. Na para, not for the sake na, wala namang masama sa self-esteem. But ang nangyayari is, nagiging problema dahil sa ganung kaisipan na nai-influensyahan yung mga magpapamilya pa lang o mag-aasawa pa lang ng mga kabaihan, na i-establish yung kanilang pagiging strong individually, na pagka pumasok sila doon sa pag-aasawa na yon is, hindi mo ako pwedeng basta-bastahin. Naalala ko, Ma'am Cynthia, kung maalala mo yung binanggit mo dito na nag-asawa ka, mayroon ka ng malaki na yung kinikita mo. In fact, mas malaki pa yung masisweldo mo kesa kay Sir Noel bilang sundalo. Pero yun yung sinasabi ko. Di ba, ma'am? So, pagpasok mo sa pag-aasawa mo, na ganun, because of the principles of God's Word, hindi mo pinahintulutan sa biyaya ng Panginoon, hindi mo napahintulutan na mapangibabawan ka ng pagiging strong mo as an individual woman. Pero ngayon kasi ganun, grabe na anong year pa yun? Ngayon, matindi yung panlalaso ng mundo ngayon sa maraming kababaihan, talagang kasuhan Di ba, ma'am? Ano naman yan? Palasak naman yan sa social media Talagang kasuhan na. Ang nangyayari is parang pagkarumispeto ka sa asawa mo, is that parang ikaw nang yung pagrespeto ngayon sa asawa ay parang kababaan na ng iyong pagkatao. You see, which is ang hindi mo lalaman na hindi nauunawaan dahil walang alam ang mundo
You see, sa nilalaman ng Biblia, na ang sinasabi ng Biblia that you and your husband is one. Yeah. You see, therefore, so how you revere your husband is how you revere yourself. Yeah. So kung paano mo, kung ang nangyayari tuloy ngayon, ma'am, dahil sa ganyang klaseng kaisipan, anong makikita natin sa social media? Talagang bossy na yung babae kaysa lalaki. You see, ang nakikita natin mga kino-content na sa social media, I know you're not, for those of you who are watching, most of you are not already innocent about this. Nakikita nyo na po yan. Ano na ngayon ang ginagawang content sa social media? Na yung lalaki ay talaga naman kailangan magpaalam pa, lalabas na lang ng bahay, papakita pa nila dun kung paano siya bunganggaan ng babae na hindi nakikita ng mundo ng mga maraming kababaihan ngayon sa mundo na hindi na nakikita na pumapangit yung image ninyo. Because of that, ang nangyayari ngayon is the world is trying to let every woman know that you can overpower the man pagka nasa sa inyo na. You see, bakit po ganun? It's because of the reason na hindi nila nauunawaan ang tinuturo ng Biblia when the Bible said that she reverenced her husband. Amen. You see, it is showing of a differential. Sabi ko nga siya, it is to show, when you revere your husband, it is to show a devoted differential honor. Yan ang pinakamagandang makita po natin. Pag sinabi natin, differential ang pinag-uusapan po natin dito mga kapatid, is showing proper regard for another's higher status. The reason why you're going to do that is because of the reason that your husband is the head. You see, siya yung leader ng tahanan. He is your leader. Siya yung nangungunang inassign ng Diyos to lead you. But your respect to her as a leader doesn't show na mas mababa kang nilalang. Amen. Hindi nalalaman ng maraming kababaihan ngayon, ng maraming asawa ngayon, that the more you show respect to your leader, yan ang nag-aangat ng dangal mo. You see, yan ang mas lalo pang mag-aangat ng respeto mo sa sarili mo pag marunong kang sumunod. Amen. Totoo yan. Ang hindi nakikita, sabi ko nga, alam niyo po, pag hindi niyo na ito naunawaan, mga kapatid, pag hindi niyo po ito tinanggap, ang tinuturo ng Biblia, pupunta po tayo sa sitwasyon na hindi niyo na namamalayan, nakikita na ng mga anak ninyo kung paano niyo ino-overpower ang asawa ninyo. To the point that even your children will not anymore respect their fathers. Amen. Yan ang nakakalungkot, mga kapatid. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ito po yung nagiging problema eh. You see, ito po yung nagiging problema ngayon. Kaya tingnan po ninyo, sino yung mga nagpapakita ng ganyan sa kanilang mga asawa, sila po yung makakitaan natin, di ko man nila lahat, pero makikitaan natin, majority, no? Majority ay makikitaan natin na sila yung may mga kasamahan sa bahay na hindi highly regarded ang kanilang father as the leader of the family. Wow. Nakakalungkot, mga kapatid. Kaya nagkakaroon ng lakas ng loob na yung mga anak ay magsalita laban sa magulang. You see? So, bakit ganun? Hindi po yan automatic, mga kapatid, na bigla pinanganak niyo siya na ganun? No, hindi. Meron silang nakitaan. May reference. May nakitaan sila, meron silang nasalaminan, ay pwede pala yung ganun. You see? Minsan yung kabaitan naman ng asawa po ninyo, ang hindi na ninyo namamalayan, na yung kabaitan ng asawa ninyo ay naaabuso nyo na. Wow. Yeah. You see? Kaya minsan, naalala ko yun eh. Minsan, merong mga nagsusumbong na akala meron akong parang nakita na ang susumbong ay battered husband na. Baliktad na. Nako. Dati battered wife ang usapan. Pero ang nagdudulong na sa kinaukulan ay battered husband na. Delikado. Talagang sinasaktan na siya ang matindi nito na pasubalian ng mga anak. Correct. Totoo. At talagang, kaya alam niyo po, nakakalungkot ito. Kaya para sa mga wives and mothers out there, intindihin niyo po maigi, napakaganda po ng verse po na ito, na sinasabi dito sa last part ng verse 33, and the wife see that she reverence her husband. You show a differential honor, showing of honor that you highly regard him as your husband. Why? Because he is the one assigned by God to lead you. But that doesn't mean na ibinababa mo ang sarili mo. Amen. Or hindi ibig sabihin na ibinababa in a way that you humble yourselves to be subject to your own husbands as you are subject unto the Lord.
Pero that doesn't mean ang pagbababa sa sarili mo na parang wala ka ng halaga, na para kang alipi, na para kang alila, na para kang wala sa loob ng tahanan at sa inyong pagsasama. Hindi po yun ang sinasabi po dyan. It's because you're just showing the people, and primarily the first crowd to witness your reverence to your husband are your children. Amen. You want your children to respect their fathers? To respect the leaders of the home? To honor the leaders of the home? Simulan nyo po, mga wives. Yes. Show reverence to your husband. Tandaan nyo po, isa pa sa binanggit ko po, mga kapatid, binabanggit ko po kanina sa inyo, is that you offer honor when you revere your husband. You offer the honor and respect to him as a divine power. Tandaan po natin, kaming mga husbands, our authority over you is not from ourselves. Amen. It is from God Himself. Maliwanag naman po sa verse number 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband, verse 23, is the head of the wife. It's not, hindi kami ang nag-demand ng honor. Hindi kami ang nagdi-demand ng submission. You see, it is an instruction to you by God. Amen. That's Kaya right. nga mga kapatid, sinasabi namin dito every Friday na kaming mga lalaki, hindi kami dapat commanding sa submission. No. We have to play, we have to do our role so that as we do the responsibility na binigay sa amin ng Diyos as husband, the wives, you wives also will follow the Lord's instruction to submit to us. Yun yung sinasabi ko po dito na hindi kaming mga asawa magdidemand ng submission sa inyo. No, because ang nagsabi sa inyo na mag-submit sa amin ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. At ang nag-assign sa amin to lead you and to be your head ay ang Panginoong Jesucristo rin as well. Amen. You see? So makikita nyo po, kaya pagka pinag-usapan natin dito yung sinasabi ko, to offer honor and respect to your husband as a divine power, it's because hindi nyo kami titingnan as the divine power. But you will revere us primarily because our authority comes from the Lord. Amen. And that, kaya nga sabi ko nga, sa pagtrabaho nyo, sa paggawa nyo ng ganyan, wives, hindi bababa ang pagtingin ng tao sa inyo. Tama. The more that you will be addressed as a virtuous woman. Amen. The more na mas kikilalanin kayo at mas ma-highly regard kayo sa inyong pagiging asawa. Amen. You see? Bakit? Kasi grabe makikita yung testimony mo, how you revere your husbands is because you know biblically and you know spiritually na yung authority namin na inyong nire-revere, na inyong ino-honor. Pag in-honor nyo kami as your husbands, it's not just us whom you honor, but primarily it's God who gave us the authority. Amen. Kaya ko nga sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, because this is how you cultivate yourself. This is one of the ways on how you cultivate yourselves as a wife when it comes to revering your husband. When it comes to reverence, when showing reverence to your husband. You see? Alam niyo po, sabi ko nga, napakaganda po nito pong pinag-uusapan natin na ito. Because most of the time, mga kapatid, grabe na ang pangbabaluktot ng mundo sa bahaging ito. No? Sa bahaging ito ng pagpapakita ng respeto at honor sa mga asawa, grabing i-twist ng mundo. Napakalala. Nakakalungkot lang kahit may nadadamay ng mga susunod na henerasyon. Amen. Yun kasi yung you want to share something? Baka meron pwede kayo ma-share dyan, Opo, ma'am? tiningnan ko lang po yung verses 24 to 25 at 21 to 25 ng Ephesians 5. It says, submitting yourselves one to another in the fear of God. Yung command, una sa asawa, wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. So, it is easier for your husband to love you if you submit. Kasi sa baba na yung husbands love your wives eh. Una. Yeah. Diba? Yeah, that's right. Magtataka ka, parang hindi ako mahal ng asawa ko. Bakit di ka nagsasubmit? No? So, I think, looking back at my experience as well, because
hindi ko naman naramdaman na hindi ako minahal ni Julian, but even siya mismo nagsabi that I was easy sa akin na nag-submit sa kanya. And I think malaking bagay talaga doon because I've understood and what marriage is all about. Na nung pinasok ko yung marriage, kinalimutan ko talaga yung pagiging career woman ko. Kinalimutan ko talaga yung nakaraan. Kumbaga, sa windshield na ako nakafocus, hindi na dun sa, anong tawag nito, sa gilid, side mirror. Yung side mirror mo, yun yung past mo. Yung windshield, yun yung future mo at yung present mo. So, kung yun ang pinasok mo na marriage, of course, you really have to enjoy your husband and kung ano yung sinabi sa Bible na mag-submit, magsasubmit ka. And na-realize ko rin dun sa sinasabi ni Ma'am Cynthia, yung pagiging career woman. Kung na-experience mo na kasi din yun, tapos kung meron kang satisfaction, then you know that it's another phase. Tapos na to, it's another phase of my life. Yung iba kasi, kaya siguro na ganun, because wala silang satisfaction. Dun sa, wala silang puro want. Kahit na sabi nga ni Ma'am Cynthia, di ba, napagkasya nila yung sweldo ni Sir Noel, di ba? And to think, enlisted lang yan. Oo. Kung hindi ka satisfied, kung wala kang contentment dun sa iyong buhay na binigay, na magiging buhay nyo together, then wala lahat, di ba? Mafufrustrate ka. That's right. So in the end, it will always boil down to contentment, di ba, Totoo yan. At saka maliwanag sa akin yung marriage eh. Yun talaga yun. Commitment. Abay, wala na akong magagawa. Andyan na yan eh. Yun talaga. Ba't pa ako mabubuhay dun sa may regret ako? Dun sa mga bagay magpapalungkot lang ako. Aba, ay kailangan ingatan natin yan. Ngayon sinasabi, isa yan sa kaparaanan para ma-maintain natin yung ating freshness. Di ba? Hindi, ibig ko sabihin, totoo yan, ma'am. Totoo yan. Kung mabubuhay ka sa galit na puro regret, bakit ganito napasok ko pa ito? At saka nung time na yun, nasa age na talaga ako na, kaya mahalaga talaga na prepared ka bago ka pumasok sa pag-aasawa. Correct. Abay, kung hindi, kung bigla ka na lang aksidente na naging ina. Tapos saka pumasok itong pag-aasawa, sabihin natin na gustong i-correct. Pero andun pa rin, may consequence. Kaya nakakatuwa nga na talagang prepare ako ng Panginoon sa ganyang bagay. Although, talagang nagkaroon sa akin ng bottleneck, mahirap din talaga na biglang mag-adjust. Oo, yung biglang from yung ganitong way ng life mo. Walang nagsasabi sa'yo. Walang nagdidikta sa'yo. Totoo po yan. Walang nagsasaway sa'yo. And then suddenly, you'll be a housewife. Yes. Oo. Pero mo 32 years old ako nung mag-asawa. Yan. Binaalala ko kanina mo. Di ba yung binanggit mo last time pa eh. Oo, tapos sa isang iglap, may biglang magdidikta sa akin. May biglang diba? magbabawal. Mas matanda pa ako sa kanya. Correct. Magsasabihin ka, bakit matanda na ako pagkasabihan? Kaya nga minsan kapag nagkakalo ka na kami ni Brother Noel nung time na yun, sabi ko, sumunod ka sa akin. Mas matanda ako sa'yo. Ate mo. Ate, mas matanda ako sa'yo. Pero talagang biblically, kailangan nandun yung submission para talagang lalo tayong mahalin ang ating mga asawa. Sinasabi ko nga kay Brother Noel, hindi mo man nakikita yung talagang desire ko na mag-submit sa'yo. Pero deep in my heart, talagang gusto ko talaga sumunod sa Panginoon. Yes, correct. Yun yung magiging motivation mo as a wife. Totoo When yan. you submit to your husband, you're obeying the Lord. Yan, number one talaga is obedience. Kaya totoo yan, ma'am, yung mga sinasabi nyo. Kasi may mga, lalo na, sabi ko nga bago pa kayo pumasok sa pag-aasawa you have a career Correct. That's the point. Kaya actually, at saka may pangarap ka pa. Yes, meron kang gusto, may ginugol ka talaga personally, di ba? Na maabot. Kaya sabi ko nga, kapag wala ka talagang salita ng Diyos para sa kaya ito makikita natin sa mga wife, na may kita po ninyo, marami nang sumunod po sa inyo sa mga preachings, marami nang umiyak na nahirapan kayo sa transition na yan. Yes, but yet, you are now witnesses. You are witnesses right now na kayo ay pinagpapala ng Panginoon. Actually, Ma'am Cynthia, di ko lang nasabi sa'yo, dalawa ng target ko maging guest dito eh. Dalawa na. Di lang natin sila gano'ng maistorbo ngayon. But si Ma'am Marinelli medyo chill-chill pa to eh. Kasi pa-oral exam na sila eh. Pero, next Tuesday, baba tayo ng bisita dito. Huyo muna lahat na makikipag-usap sa amin. Huyo kayo lahat ngayon. Pasensya na. Yan yung pinaka-isang
nasa exciting moment nito sa programa natin. Yeah. Yung makita nila at marinig na may magte-testify dito na Yeah. talagang yung pinagdaraanan nila, abay, kalingkingan Tsaka lang gusto to ko kasi yung ito na ayaw ko pa sana sabihin kasi... wag mo na, wag mo na. Hindi ko sasabihin yung tao. Okay. Pero gusto ko lang muna i-promote na ngayon. Antabayanan nyo ang ating... Susunod na guests. Ang ating... di po yung susunod na guest. Yung ating Mother's Sunday. Ay, Mother's Day is Sunday eh. Oo. Because kaya ko po naisip sila dahil sa ito, coming from your testimonies, both of your testimonies as well, naririnig naman na tayo dito madalas. But of course, yung katulad ng binabanggit ko kanina, kaya nga yung speaking of this reverence topic, kasi nakita ko na mahirap yung ganong transition na maliban lang talagang magpapasakop ka sa verse 21 eh. Yes. Na magpapasakop kayo sa Panginoon. Nahihirapan yung bitawan at gampanan yung pinakatema ng ating Mother Sunday sa linggo. Wow, Walang iba kundi excited. tinatawag na The Housewife. Ay, pambihira. Wow! Dapat mag-invite tayo ng mga bisita. Yeah. Ay, pambihira. Precious. Yan ang yan ma'am ang ating theme for this coming Sunday, The Housewife. The Housewife. Yan ang Amen. pinakamatindi. Kasi maraming maraming wife, but not a housewife. Correct, totoo. Di ba? Naalala Alam ko ko maraming aaray dito pero just to give excitement to you. Bagamat hindi ako nabasbasan ni Pastor at wala naman kami na pag-usapan, hindi rin to i-announce. But just want you to get excited para makapag-invite din kayo ng maraming mothers this coming Sunday. Para hindi ko na makalimutan mamaya, yan ang papakita ni Pastor sa Sunday is the difference of a biblical housewife and a worldly housewife. Amen. Grabe, Ayan, proud mama na naman tayo nito. Nag-comment si Ma'am Yeah. Tina, mas masarap maging housewife kasi fulfilling kaysa working wife. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ay, di ba? nako, Leslie, mag-second demotion ka Yeah. dito. Yeah, ngayon, alam nyo na kung sino yung mga paparating. Tama yan, Ma'am Tina. Yeah, O, diba? kasi, alam nyo, kasi ito talaga, because, in fact, that's what I'm saying, ma'am. That's yung ginagawa po ninyo. Kayo na, personally, as through your testimonies, you both have your careers. You see? Yes. Pero you gave that up because you show reverence to your husband na napangasawa ninyo. And yun yung sinasabi ko sa kanina po kanina ma'am, na you now offer to them an honor and respect as a divine power. Amen. You see? Because yung pagpapasakop ninyo at pagre-revere ninyo sa kanila is not because of not because of their personality. Yes. But totoo primarily because ako'y naniniwala that if you will, team preparation na single ladies, listen carefully. Ako may naniniwala, kung talagang susunod kayo, Diyos talaga ang maglalagay ng tamang tao sa inyo. Amen. Totoo yan. And kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason, knowing that, at pag sinunod nyo yun, yung sinasabi ko ma'am ngayon lang, na yung honor mo and respect na ibibigay sa lalaking yun, you are offering it as an honor to a divine power. Bakit? Sabi ko sa inyo kanina, it is not the man itself na una mong binibigyan ng honor and respect, but the God who gave him to you. Amen. You gave the God that gave that man to you. Yan ang sinasabi ko. Kasi sabi ko nga, di ba? Marami lalo na sa panahon ngayon. Sabi ko, pagka aatakihin ng diablo yung pride, at kung paanong pinapalamon, finifeed ng mundo, ng worldly philosophy ang maraming kababaihan ngayon, tapos sasakyan nyo ng pride, I'm telling you, you will never regard God's blessing kung sino ang lalaking nga pa sa inyo. Kaya kadalasan, sinong pumipili? Totoo. Sabi ko, di ba? Nagiging pihikan ka sa pagpili. Sabi nga, natatawa ko sabi ni Pastor O, di ba? Minsan, ang biroan lagi ni Pastor, mapababae, mapalalaki. Pambihira naman to. Ito hindi naman paungutya. Pero sabi nga, jeep lang ang kakayanan, pero gusto Mercedes. O, ha? Yung mga ganong klase ba? You know, it's because of what reason? Because the pride
as fed up by the world's philosophy. So ano ngayon na nangyayari? You disregard God's plan for you, whom to marry. Totoo. Oh, di ba? Ngayon, ito na, para sa inyo po, na mga may asawa na ngayon, isa sa mga dapat nyo nang tanggapin sa buhay nyo, that God allowed that to happen in your life. God allowed that man to be in your life. Amen. You see? And ngayon, as a wife, you have to show reverence to your husband, not primarily because he's the man, Yeah. but primarily he's God's man for you. Amen. That's the main point. Kumbaga, Sige, dun sa- sige, ma'am. Maibahagi ko rin lang, ito si Brother Noel, nung magkita kami niyan, sa BNS, di ko naman niya napapansin. Yung pagka-personalidad niya. Pero nakita ko sa kanya, yung pag-front niya sa gawain ng Panginoon. That time, sabi ko, pambihira, kailangan ko ng godly man na talagang gagabay sa akin. That time, Kristiyano na po ako sa ibang church. Tapos nung mapunta ako dito, yun yung nakita ko sa kanya na talagang lagi siyang kasama ni Pastor. Sabi ko, abay, kung kasama ni Pastor, for sure, yung principle ng Pastor natin, ma-acquire niya. Kaya, added points yun. Tapos, syempre, gwapo. Naka-uniforme. Hello, baka naman mamaya ka Jollibee lang. May comment si Leslie, para sa akin po, hindi ganun kadali ang maging housewife po. Kaya may mga working wives, yan ang sinusukuan nila. Naalala ko pala, ito pala yun, how I started. Kasi I got married very young, 23, no? Baliktad ko, 32. Oo, baliktad nyo. Pero nag-start kasi ako nag-work 16. So parang yung karera ko, Pambihira. dire-diretso yun. 16 to 23, I Working was at the peak student of ka. my career. Yes, working student. So, okay yon. Kaso lang, nung na-realize ko na yung wala akong alam. Sabi ko, anong gagawin ko? So, I look for Christian women na naggagawa ng books about being housewives. So, marami akong how to be a godly housewife. Mga ganon na libro na yun yung sinundan ko as my stepping stones nung nag-uumpisa pa lang ako. Yung kasi I was a new Christian back then. Hindi pa naman ako nagbabasa ng Bible noon. But when I learned to read more Willing about the ka Word of talagang God, matuto. nare-relate ko na Oo. talaga. Oo, you really need to, mayroon ka dapat kasiga-siga na matuto. Kasi kung hindi ka matututo, wala talaga eh. Oo. Di ba, naikwento ko na yun dati, hindi ako marunong magluto ng itlog, nasusunog pa yun. Nilagang tubig. Pinirito. Nilagang tubig. Sabi ni Julian dun sa striker, huwag ka na magluto bukas. Sir, anong kakainin nyo? Si ma'am na magluluto, bahala. Pag hindi niya maluto ng mais, wala kaming kakainin. Pero sabi ko, dyan naman na-bless si Brother Noel sa akin. Lahat yan alam ko bago ako mag-asawa. Yeah. Pag-aalaga ng bata, sa bahay, lahat yan. Kaya yun, sa amin, kami Julian, we learn together. So may mga, kaming mga Christian books kami, mga from Christian writers, usually sa US sila ng mga Baptist. Doon nang nasundan namin, even yung pagpapalaki na anak, how to, yung naka-regimented ang mga baby na hayaan mo lang umiyak. Naku, yung mga anak ko lumaki sa crib, 'di ba? Hindi yun iiyak. Iiyak yun saglit tas matutulog. Yeah, hindi yung mapapalaki sa suyo. Ay, walang ganon. Bahala ka dyan. Oo, yan yung na-appreciate ko sa church. First time ko na ma-invite kasi member ako ng other church na Baptist din naman. Yeah. Pero nung makita ko at marinig si Pastor Hill sa pulpito, ay pambihira. Sabi ko, nung first na pag-attend ko dito, sabi ko, pambihira, ito yung gusto kong magiging pastor ng mga anak ko kapag ako ay nagkapamilya. Amen. Kaya natutuwa ako, hindi ako nagbasa ng kung ano-ano. Talagang nakikinig lang ako kay Pastor every time na bibigay siya ng principle regarding sa Pagpapalaki. Oo, sa marriage, pagiging mother, pagiging wife, talagang kuwan ako dyan. Talagang andoon yung tenga ko at puso na to learn. Kaya maganda yung mga bata dito kasi you don't need to Eksakto. read books anymore. Makinig ka lang sa programa. Tama yan. Ready na lahat. Hindi Nandiyan na na sa'yo. magkakagrado yung mata mo, no? Oo. Sabi ni Ma'am Christy, Tungol, sabi niya, naalala ko po, natutunan ko magluto dahil kay Teacher YouTube. Very good. Thank you, Teacher YouTube. Naku, hindi mo nga alam kung ano talagang totoong lasa niya pag YouTube eh. O, diba? So, talagang, kailangan lang meron kang kagustuhang matuto. Kasi Desire kung ayaw talaga. mo, Oo. wala talaga pagka hindi mo gugustuhin. Yeah. Totoo yun. At tapos regarding my career din, sabi ko, malayo pa yung gusto kong marating. Maraming ako pinipresent kay Brother Noel. Actually, mag-asawa na kami. Nag-apply pa ako for abroad.
Parang si Ma'am Tapos, Tina. Oo. On process ako. Pinayagan niya ako. Pero nung final ko na decision, sabi niya, kailangan lumapit tayo kay Pastor. Kung anong magiging decision ni Pastor, dun tayo. Amen. Ay, pambira. Sabi ko, matagal kong inaplayan. Oo, inasam. Pinlano Oo. talaga eh. Nakaplano yan eh. Oo, sir. Talagang greener pasture ang nasa isip ko with regards to money matters. Yeah. Tapos, yun, nagpa-advise kami kay Pastor. Talagang sabi niya, kailan ka pa ba nagutom? Nakaka-merienda pa nga kayo. Gusto mo ba maiwanag dito asawa mo? Sabi ko pa, Pastor, magkakaroon ba ng ibang asawa si Noel? Pero malaking tiwala niya sa kay Brother Noel. Sabi niya, hindi sa ganun. Pero ano yung mga pangangailangan niya? Kailangan ng asawa at saka yung anak mo. Nung time na yon isa pa lang si Pauline pa lang. Bata Opo. pa. Oo, si Pauline pa lang. Tapos sabi ko, inilay down ko talaga, very organized naman yung aking plan para sa career ko. Sabi ko, in 6 months time, makukuha ko na si Brother Noel. In 2 years time, yung mga si Pauline, makakasunod na. Oo. Pero talagang sabi ni Pastor, noong time, wala pa namang mga ganitong live stream. Correct. Sabi niya, ay paano yun, church? Doon ako natigilan. Sabi ko, oo nga, paano kung halimbawa naging boom nga yung karir ko, pero yung family ko, at yun yung nakikita ko sa mga kapatid ko na nandun na. Ako naman baliktad. Wala talaga akong plano. Alala ko hanggang ngayon. When I was 18, sinulat ko lang, ganito, magkakaroon ako ng, makagraduate ako, magkakaroon ng sariling trabaho, sariling ATM, tas maalala ko talaga, at 23, I will live happily ever after. Diba? So, whether you like it or not. Kaya sasabihin ko, and the Lord wrote the rest of my story. Diba? Kaya mga nakikinig dyan ng mga single men and ladies, let God write your love story. You will never go wrong with it. Yan yung nasa ano namin our love story, it's written by God. Yes, written by God. Nasa ano namin yun, nasa bookmark dati. Amen. Nung yung giveaways ba? Nandun pa yung, nasa Bible ko pa yung isa, sir. Yung, Amen. ano dito, bookmark. Naubusan kami nawalan eh. Hanapin ko para sa inyo, makapagpa-recopy kayo. Ay, listening ni si Pauline. Pauline, ha? Yeah. Sabi ko sa'yo. Maganda po yung sinabi ni, dito, ni Ma'am Yang. Para ni Ma'am Leslie muna. Sabi niya, para sa akin, di po ganun kadali. Sabi niya dito sa isa, mahirap po, pero yun po ang tama. Ang nagpapalakas po sa akin ay ang mga preachings na narinig ko sa church at pagbabasa ng salita ng Diyos. Glory to God for our church and our pastor. Yes. Sabi nga ni Ma'am Yang, amen po, as we listen more, we acquire more knowledge and we will grow more. Kaya amen talaga sa mga mamshis na kahit mamshi na, they find time to enroll. And para more knowledge about God, yan ang reply niya kay Ma'am Leslie, and grow pa po an attitude relationship with God. Sabi nga ni Ma'am Christy, being a housewife is a battle at first. Pero in the long run, ang pagiging housewife po natin ay more time for us also na magkaroon ng oras kasama ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kaya kapag tumatagal, di natin namamalayan, mas napapamahal na pala tayo sa Diyos at sa ministry na pinagkatiwala po sa atin sa loob ng bahay. Yes. Amen! Totoo po yan. Yan. And ito nga, sabi, sinabi niya yung dito, sinundan niya lang sinabi ko, our love story is written by God. Amen. Amen. Sabi ni Ma'am Christy, looking forward na makapag-enroll na rin po si Ma'am Cynthia. Ayan. Naghahanap ako ng emoji na prayer wala pala. Enrolled naman ako hindi lang sa PSS. sa CSI. Grabe, letra pa rin. Pero kung makikinig ka lang sa preaching, kaparehas na yan ng PSS. Wala nga lang pagsulat ng Bible. Pero alam nyo, mga kapatid, totoo po itong makikita po natin at sinasabi mo. Tinan nyo po itong usapin natin na ito. Ganto-ganto lamang po ito, pero sabi ko nga ang nangyayari is that wala nang talagang gusto ng diablo alisin gusto niya talagang alisin yung ganito sa kadahilanan na alam niyo yan, maraming pagkakataon sa buhay ng maraming mga asawang babae ngayon na talagang
They are already influenced by the world's philosophy na talagang gusto nila na, yung word na kung paano dapat, kung gusto mong respetuhin kita bilang asawa ko, respetuhin mo rin ako. Ang hindi nila alam nga, yung sinasabi ko kanina, binabalik ko lamang po dyan, mga kapatid, na itong pinakagusto kong may emphasize po ngayon na ang hindi po ninyo nakikita, yung tinuturo ng Biblia, unang-una, ilagay nyo po lagi sa isipan nyo that you and your husband are one. Yes. You see? And that ang respeto mo sa asawa mo ay respeto mo sa sarili mo. Exacto. Amen. Yan po mga dapat nyo makita. Kaya kapag ka ikaw ay kumbaga atakihin ng pride against your husband, tandaan mo, ganun na rin ang iyong ginagawa sa sarili mo. Because you're the same. You're just one. Sa maliwanag yung sinasabi na they two shall, and then sabi dito sa verse 31, and for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Maliwanag mo yun. They two shall be one flesh. So, in other words, mga kapatid, ay kung ganun din naman yan po pagdating po sa amin You see, kung paano namin kayo minamahal should be the same kung paano namin minamahal ang Panginoong Jesucristo. Amen. You see, ganun din naman po sa inyo. Kung paano nyo kami respetuhin, ay kung paano nyo rin nire-respeto ang Panginoong Jesucristo. Bakit? He is the reason why there's a marriage. Amen. Kaya nga husband is wife, ay may kita po natin sa book of Ephesians, is inihambing sa relationship ng Panginoon Jesucristo sa kanyang simbahan. Amen. You see, maliwanag niya. So, for the husband is the head of the wife. So, verse 23, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Yes. Verse 24, therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be subject to their own husbands in everything. Amen. In everything. Kaya In nga. everything. In everything. Ay, Kaya nga, naulit-ulit mahirap man na. maging housewife, but if you revere God, you will be subject to your husbands in everything. Walang Yes. You will leave the so-called greener pasture for your own selves, for your own goals, to fulfill your own goals, because you will now be in subjection to your husbands in everything. Because that's how you show reverence to your husband as your divine power, because he is God's given authority to you. Yes. Ganun lang po kasimple yun. Yung sinabi, sir, ni attorney last time ng testimony niya, ng pagkakasabi niya, kung mami-misquote ko, ang understanding ko, sabi niya, kayong mga asawang lalaki, kung itong mga asawa niyong babae hindi nagsasubmit sa inyo, mahalin niyo pa rin. Oo, parang din sa atin mga babae, kahit hindi kayo minamahal ng asawang lalaki, i-reverence mo pa rin. Diba? Ayan, So it's really, yun? Yeah. Totoo po. Plano. Yeah, that's it. Oo, That's plano. plano talaga. Plano Yun ng ang Panginoon. pinakamaganda na hindi nyo dapat i-miss. It's all part of God's plan. And Satan's plan is to destroy Yeah. God's plan. That's right. Nagsisik Totoo po siya yan. Hindi siya nagwe-wait di ba? Yes, totoo yan. Dahil weaker vessel tayong mga babae by design, tayo tina-target at tas nasa Yeah. bahay lang tayo. Oo, akala natin strong tayo. Hindi, Oo. strong personality tayo. Correct. Pero tayo ang target ng Diablo. Kaya Yeah. ini-encourage na we get connected to God always kasi pag tayo ang nasaniban ba? Pag tayo ang Gulo ang tahanan. Oo, magulo talaga sa bahay. Have you noticed that? Pagka feel bad ka, parang sila lahat nahawa sa'yo. Oo, Yeah. yung sabi na pasayahin daw, yung kasabihan ng mundo na pasayahin daw ang asawang babae para maging maligaya ang tahanan. So ikaw na babae ngayon, bilang Kristiyanong babae, for you to find the real joy is to do your role as a wife and a mother. Yeah. And which is yun, susundin natin Kaya na nakakatawa, mag-submit. excited nga ako kapag Sunday na kasi darating ang Monday. Tuesday, andito ulit tayo sa Baptist Lunch. Ang bilis. Nakakatuwa, oo. Biruin mo, sa ganitong kaparaanan, lumalago rin tayo. Lalo na ito, excited ako itong Tuesday. Pambihira, meron tayong guest. Sir Joe, na-excite tuloy ako. Excited din ako dyan. At itong Sunday, yung sinabi mo magiging Yeah. natin, topic, ay pabihira.
let's all get excited para makapag-invite tayo ng more mothers para maraming tahanan ang sumaya. Yes. Amen. Alam niyo, totoo po yan. Kasi maganda na makita po ito it's our way of showing other mothers and other wives na yung pagiging housewife is hindi kababaan ng status. Amen. Totoo. In fact, it's a higher status. Amen. Because that's the ministry na ibinigay ng Diyos sa inyo. Amen. Hindi naman po yan, hindi naman po yan volition ng tao eh. Hindi. No, it's God's plan for your life. Tama yung sinabi ni Ma'am Christy kanina eh. Ang hindi nyo nakikita is your more time with the Lord. Yes, totoo yan. Yes, totoo yan. Kasi alam nyo, di ba, katulad na lang yung sinasabi mo, Ma'am Cynthia, na yung pag-abroad, kung natuloy ka doon, ay talaga naman, hindi ka naman pwede pumunta sa ibang bansa para magpasarap ng buhay. Ang nasa isip mo ay trabaho. Correct. So, kadkad ka ng kadkad doon kasi may iniisip mo, ito yung plano mo, ganito, ganyan eh. So, what you didn't know, hindi mo na nakikita dyan na kung saan binubulag ng Panginoon ang marami. In fact, hindi lang sa mothers siya kahit sa mga husbands. Ang hindi niyo nakikita na sinasabi ni Pastor is that binubulag kayo ng dyablo using the greener pasture over yung iiwanan yung responsibility na pangunahin ibinigay sa inyo ng Diyos. Opo. Tingnan mo, sir, si Christy Trinidad din. Ano ngayon yung career ni Sir... Yes. Ni Sir... Yung Roy. Roy. Mas Diba? mas kumbaga makikita natin yung blessing kasi yung pagiging blessing nyo as a housewife to your husbands, mas mag-zoom up pa yung career nila. Totoo yun, Yan ang sir. kasi alam nila na pag uuwi sila, meron silang matatagpuan na Mag-i-inspired sa asawang kanila nag-aasikaso, lalo. nag-aalaga, at Totoo. mag-boost palalo sa kanila. You see, yun yung mga makakatulong sa aming mga husbands na hindi nyo po alam na napakalaki. We may not be that expressive, pero ako na po nagsasabi sa inyo, matindi pong boost yan. Kumbaga sa jet sa mga pupunta ng mga space shuttle ay malaking booster yan. Malaking boost of energy yan. Moral booster. Moral booster. Hindi lang moral booster, kahit nga physical, kalakasan, physical na lang. At saka yung recent na interview ni Sir Roy sa Kapihan, andun narinig ko, sabi nung host, sabi niya, binati niya rin si Ma'am Christy na nandoon si Tina. Kung ikaw nagtatrabaho, basta-basta ka ba makakasama kay Sir Roy para i-boost ang moral niya? Totoo yan. Diba? Totoo yan. Mahihirapan ka, mag-iisip ka pa, naku, magpapaalam pa ako, meron akong trabaho. Pero ngayon, malaya kang magagabayan at magiging body-body ni Sir Roy. Yes, totoo yan. Totoo yan. Kasi, at saka iba nga yung sinasabi natin na iba yung makikita, yung katulad niyan, yung sinasabi niyo po na yan, na shout out to Ma'am Grace, di ba? Kasama siya ni Sir Al. Ayun, isa pa yun. Kasama siya ni Sir Al doon, kung saan naka-assign si Sir Al, doon si Ma'am Grace ngayon. You see, so, ibang nakikita ko yung mga posts ni Ma'am Grace, di ba? Yung ginagawa niyo na yan bilang asawang babae, na wala kang ibang, hindi ka nagtatrabaho, hindi mo magagawa yan kasi kapag hindi ka sabihin man natin na, hindi, ibahin mo ko, kaya kong gawin yan. Pero wala ang focus mo doon. Correct. Yan na lang sabihin natin. Okay, kaya mong gawin, kaya mo nga pagsabayin, pero hindi mo primary focus yun. Yes. Bakit? May kaagaw eh. Wag mong lokohin ang sarili mo na hindi maagaw sa ibang atensyon. Yes. The point there is your whole attention when you revere to your husband, the attention of your honor and respect sa kanya lang talaga. Amen. Yes, kaya nga differential honor, hindi basta-basta na, hindi mo pwedeng ipantay. Pag may trabaho ka, iba yung respetuhin mo yung trabaho mo kasi you have to respect the time, the effort na ibibigay mo sa trabaho mo. Hindi ka naman pwedeng pumasok. May sinusundan ka. Yes, may standard ba, di ba? May standard yung trabaho. May time in, may time out. So magpapakita ka ng respeto doon. So hati. Yun yung sinasabi. At tinuturo ng Biblia, hindi pwedeng hati. Kasi nga, reverence as a divine power because He is God's authority over you. Amen. So, hindi mo pwedeng hatiin yung respeto mo sa Diyos eh.
Totoo Yes. yan. Ngayon, sir, kapag yung halimbawa nagkakaroon kami ng time na makakita yung mga dati kong mga classmate, kasamahan sa trabaho, na very proud ako na sasabihin kong full-time housewife ako. Amen. Yeah. O, diba? Samantalang sila grabe yung... Kayod yung kabayo. Kayod kabayo. Tapos yung dati kong mga angal na ganito, dadating ako sa bahay, aasikasuhin ko pa yung mga anak ko, aasikasuhin ko yung asawa ko. Nahahati talaga. Kasi hindi mo naman pwedeng iwanan yung trabaho mo may oras ka dyan Yeah. Minimum na 9 hours a day. Yun, totoo yan. Totoo yan, ma'am. Paano kapag nag-overtime ka pa? Yeah. Diyan ako noon talaga bumigay yung katawan. Pag uwi ko, gusto ko pa rin gampanan talaga yung bilang ina kay Pauline, talagang pagdadating ko, gagabayan ko pa siya sa mga homework niya. Oo. Yeah. Andito pa, sikasuhin ko pa, bagamat may kasama kami sa bahay. Pero ang kon ko talaga, personal kong maharap Personal yung touch. anak. Yeah, Oo, yeah. personal touch. Oh, yeah. Pero nagtataka lang ako doon sa mga nanay na talaga mas iiwanan yung kanilang anak. Alam mo, kaysa sa kanilang- nakakalungkot actually na picture Akala yun nila na- pera ang katumbas. Yeah, akala nila mabubuhay. Minsan hindi nila tatanggapin yung sinasabi natin na yan Oo, Because oo. it's all a matter of pride, it's all a matter of ego. Totoo yan, sir. Hindi ko naman pagpapalit yung anak ko sa ganito, yung pamilya ko sa ganito. Kaya nasasabi lamang po natin yan, pero the truth behind it, alam po naman natin na wala ka na, bawas yung oras mo. Totoo yan, sir. Yung Saka, kung hindi mo hindi na talaga maipapalit. kayang ipagpalit, bakit mo ibabawasan yung oras mo? Ay, di matanggal ka sa trabaho. Yun ang sinasabi ko, di ba? Minsan, yun nga nakakalungkot, may iaasa mo sa iba, yung anak mo para trabahuin yung trabaho ng iba. Ay, Correct. kumbira. Kukuha ka ng kasambahay. Yes. Baka pati asawa mo trabaho. Hindi. Recently nga, nagloloko. Ay, biruan yun, ma'am. Di ba? Sabi ko, delikado yan. sobrang sipag daw ni Inday. Suot pa ni Sir, gusto ng laban. No, Delikado yan. Okay, sir. naglolokohan nga kami ni Julian. Sabi niya, Han, magtrabaho ka kayo ulit. Tapos, mag-hire tayo ng driver, mag-hire tayo ng katulong. Ala. Teka lang, yung trabaho ng driver, trabaho ng katulong, yun na yung ginagawa ko. Ha? So, mag-hire tayo para bayaran sila, tapos ako yung magtatrabaho. Wag na. Tapon din yung pera eh. Sabi nga dito, ma'am, ni Ma'am Leslie, yes sir, correct. I now have more time for my ministry at home, more time with God. Wala pong kabantay na na pera ang ikaw ang mag-alaga sa mga anak mo at asawa mo. Amen. Yeah. Tsaka yung anytime, kasi masyadong, sa armed forces, marami silang mga erratic schedules. So, pagka full-time housewife ka, nakaka-adjust ka doon sa ganong schedule. Nasasanay ka, tapos nabibigyan mo talaga ng oras ng asawa at anak mo. Kasi, hawak mo yung oras mo. So, kailangan talaga na, kaya nire-recommend talaga na ganon. Mas maganda talaga na full-time ka, especially kung ganun ang trabaho ng mga asawa, para mabigyan mo ng oras. Kasi alam mo, yung oras hindi talaga May babalik. Yung pera makikita mo ulit. Pero yung oras na nasayang mo na di mo nakita, di mo na monitor, yung anak mo at yung asawa mo hindi mo naalagaan, hindi mo na maibabalik yun. Oo. That's right. Magkakaroon That's regret, bandang huli. Lahat ng pagsisisi, nasa huli yan. Wala Oo. naman nagsisi sa Saka, unahan. di ba, sabi nga natin, ma'am, di ba, may kasabihan nga that time is gold. Yan. Yes. So, yung Oo, time na mo para sa talaga. pamilya mo, pagka hindi ka magpipirmis sa Precious. ministry mo, hindi na gold yun. Correct, totoo. Magiging ba yun? stainless. Ay, Silver na lang. hindi, may value pa rin yung silver. Yung Aluminum. ginagawang, yung mga beads ng mga bata. Yan yung tagsa 10 piso. Yung tagsa 10 piso. Si Leslie, kung hindi siya nag-resign sa trabaho, di yung ministry niya dito, mahirapan siya. Katulad noon, ay, magpapaalam pa ako sa office, hindi ko alam. Dapat, ma'am, early yung pagsasabi niya sa akin. Naalala ko yung mga noon mga Oo. testimony din noon ni Mama. Di ba, wag natin siya ubusan. Ay, okay. Ito nga ma'am, sabi nga ni Humanda ka lang. Sabi nga ni Ma'am Tina dito, amen Yan. sa lahat ng sinabi niyo, sir and ma'am.
hindi kababaan or kabawasan po na mag-submit sa Panginoon by obeying. Yeah. Focus on family to the extent na mag-full-time housewife and live a blooming career. Amen. 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 Tsaka sa bagong binigay na idea sa atin ni Pastor, na yung opisina natin ay yung bahay natin. Totoo yan. Ba't ka pa lalabas ng bahay? Yeah. Kaya shoutout ulit sa mga mothers. Mag-post kayo na ginagawa na namin yan sa area po namin no? Kaya again, shout out South Border Mothers. Gawin nyo rin. Try it. I'm telling you, yung pagtatrabaho nyo sa kusina, pagtatrabaho nyo sa bahay, ang dami nyong office office of the shout out din laundry. sa mga tatay. Appreciate nyo naman yung mga asawa nyo na nagbibigay ng effort para sa inyong pamilya. Kaya isa yan sa mga tinuturo din sa atin ng ating mahal na pastor every Friday Actually, matagal nyo na nang tinuro yan na nauulit na natin yan Nauulit, paulit-ulit na yan. Remind lang talaga. Pero alam nyo, mga kapatid, masaya. Dito, masaya. In other words, masaya ang pagkukultivate. Amen. Masaya ang pagkukultivate because as long as you are happy on cultivating yourself, the more na yung blessing. Sabi ko kanina na pag-usapan natin yung greatest blessing na kapag ka ikaw na wife, you practice biblical reverence to your husband. Yung blessing, sabi ko nga, yung blessing na tatamasahin mo ay talagang ng pamilya, hindi lang nyo mag-asawa, kundi even the whole family. Amen. Madadamay at madadamay. Bakit? Sinunod mo yung plano ng Diyos para sa'yo, na yun ngayon ang nakapag-motivate. Yun ang sinasabi ni Pastor. Makakapag na binabanggit natin kanina, nakakapag-motivate sa asawa ninyo to do more their responsibility. Amen. To you as a wife and to your family as a leader of the family, and of course to your children as a father. Amen. At yung principle of sowing and reaping, napakatotoo talaga niyan. Ako, mapapatunayan ko talaga yan. Kung anong itinanim mo, siya nga yung aanihin mo. Kaya natutuwa ako dahil wala ako talagang hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ng Panginoon. Lagi kong binabanggit talaga sa Panginoon kung ano ang may re-render ko sa Panginoon for all His benefits towards me. Kasi wala akong pinagsisisihan sa naging decision ko dati dahil sumunod ako sa Panginoon. Kaya yung blessings ngayon, sabi ko, hindi ko na mabilang-bilang yung blessings ko. Talagang Panginoon, hindi ako worthy. Pero tapat talaga ng Panginoon sa buhay ng mga obedient sa Kanya. Ilang years na kayo nag-celebrate po? Di ba kaka-celebrate nyo lang ng wedding anniversary? 26 po nitong last. 26 grabe years. Ina-announce ko talaga napakalaking blessing. Pero pumunta pa kami Hong Kong para mag-celebrate. Blessing yan, hindi kayo nakala. Yun yung sinasabi natin, di ba? Di ba? Dati kinakantsaw niya lang yan sa akin Brother Noel. Sabi ko, kailan ba tayo? Kasi nung time na talagang hectic yung schedule ko as a mother, na nag-aaral pa yung mga bata, lagi ko sinasabi, napapagod na ako kahit dyan lang sa kanto Jollibee, ilabas mo naman ako. Sabi niya, ikinakantsaw niya sa akin, gusto mo, pamalengkehin kita sa Hong Kong. Ayun! Be careful what you speak talaga. Nagkakatotoo. Na malengke nga siya sa Hong Kong. Oo, pambihira. Tsaka yung makasama mo yung pamilya mo sa yung pamilya. Yes. Actually, kahit nga dito, basta magkasama-sama kayong pamilya and in one spirit. Na yung walang bigat, kaya nyo ginagawa yun dahil masaya kayong pamilya at sineselebrate nyo na masaya kayong pamilya. That's the point. Totoo yan. Totoo yan, ma'am. Kasi alam niyo, yun nga sinasabi ko Kasi kung iisipin nyo minsan, maaaring sabihin nyo, nasasabi nyo lang yan kasi nasa gaya. Kaya lang naman po ko nagsasalita, nasa ganitong kalagayan, napatunayan lamang ang presensya ng Diyos. Amen. That's what you have to aim for as a wife. Yung makwento nyo yung experience nyo sa pangunguna ng Panginoon sa buhay ninyo. Amen. Ibang ano po yan Hindi to automatic, sir. Yes, walang hindi po yan magic. Ito na, marami na po nagsasabi sa comment section, hindi madali. You see? Pero masaya nga lang sila sa pagsunod. Amen. Yun ang punto doon. Hindi madali as human being. Hindi madali physically. Hindi madali by the flesh. But if you're going to walk by the Spirit and with the Spirit and being led by the Holy Spirit, I'm telling you, masaya yung obedience, you will disregard yung sinasabi niyong hirap because alam niyong masaya kayong sumusunod. At ang masayang magsunod, sabi sa Biblia, ay may pagpapala.
Amen. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Alright? So dito na po muna tayo magwawakas mga kapatid. At marami tayong aantabayanan pang mga episode sa mga susunod na Martes. And of course, wag niyo muling kalimutan ang aming pong imbitasyon to all the wives and the mothers out there. Join us this coming Sunday on our celebration of Mother's Day. And again, we will enjoy the theme of the housewife. Amen. Yan ang pinakamaganda sa lahat. And let's continue to pray that God will continually give our pastor the physical strength and a good throat condition para patuloy na may bahagi at may pakita po sa atin ang kaibahan ng biblical housewife and a worldly housewife. Maganda po yan. At tabayanan yan, mothers. Kaya get excited. Invite more mothers this coming Sunday for our Mother's Day celebration. Alright, Ma'am Cynthia Marinelli, last words natin bago tayo magpaalam for this episode. Ako po, I would like to leave you with this quote from 2 Corinthians 12:9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So let us remember that for this week and for the rest of our lives, and everything will be all right because the grace of God is sufficient for us. Amen. Amen. Sa mga nakaka-fellowship kong mothers na medyo nasa linya pa sila ng nag-aalaga pa ng anak, may kahirapan pa, ang sinasabi ko lagi sa kanila, dada yan at lilipas din yan. Kaya ang kwan lang natin dito sumunod. At yun naman ang sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy 11:27, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. At sa 28, eto, and a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God. Ayan. It is a matter of obeying and curse. Diba? Pag mag-o-obey ka, andito yung pagpapala. Andyan yung blessing. At kapag hindi, nag-disobey naman tayo, andyan ang curse. Tayo ang pipili niya. Kaya pipili rin lang tayo doon sa blessing. Di ba, mga mothers? Amen. Okay, Amen. Sir Jack. Yeah, kaya maganda po yung sinabi nga. May basahin ko lang ito sinabi ni Ma'am Maria Febel Yegas. Sabi niya po dito, Ma'am Maria Febel. Tama po yan, Ma'am. Share ko lang po nung Saturday recognition ng panganay ko pong anak. Kahit mainit ang panahon, sama-sama kami buong pamilya. Nakakatuwa lang po pag masaya ang buong pamilya. Amen. Amen. That's right. Kaya patuloy po para sa mga wives, patuloy lang tayo sumunod. Patuloy lang po kayo sumunod sa itinuturo ng Biblia that you show reverence to your own husbands. Dahil sila ang binigay sa inyo ng Diyos that as you revere your husband, the same honor and respect that you are giving to your divine power. Amen. Alright, muli maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa. Thank you for being with us on this Tuesday episode, opening episode ng ating pong programa The Baptist Lunch. See you on this coming Sunday. Yeah. Hindi sa susunod na Martes, kundi this coming Sunday sa ating pong Mother's Day celebration. Alright? On top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Tuesday afternoon. Advance Happy Mother's Day. Amen.